Umani ng batikos ang bagong bukas na footbridge sa Commonwealth Avenue sa Quezon City sa bahagi po ng Pilcoa. Bukod kasi sa matarik, maaari rin daw masilipan ang mga nakapaldang pedestrian. Binisita yan para sa barangay saksi ni Trisha Zafra. Mga busina, maliliwanag na ilaw ng mga establishmento at mga sasakyang banayad ang takbo sa kalsada. Nakakaaliw na tanawin ng lungsod kung gabi, pero kung andito ka sa footbridge na ito, hindi mo raw gugustuhing tumingin sa nakalululang tanawin sa baba. Ang taas kasi ng 28 million peso footbridge, 16 na talampakan, halos kasing taas ng 2 palapag na gusali. Dahil sa sobrang tarik, inilarawan ito bilang urban evil sa isang blog ng isang estudyante. Bagay na sinang-ayunan ng mga nagkomento sa blog. Sinadya ko ang footbridge at tinanong ang mga pedestrian at pareho ang kanilang puna. Malalaki yung agwat ng baitang. Medyo mahirap po, nakakangalay. Lalo na pag may dala kang mabigat. Kumapit pa ako dun eh. Nakakatakot siya, nanginginig yung tuhod ko. Kasi may fear talaga ako of heights. Tapos sobrang taas niya, hindi din siya ganun ka, kaluwag. Hirap pa makit. Lalo na pag medyo may edad ka na. At ang mga babae, dapat daw magdoble ingat. Dapat nila may takip yung sa baba. Kasi yung mga nakapalda na babae, nakikita yung nila, di ba? Kapansin-pansin din ang mga kabling ito sa hagdan. Ayon sa project engineer ng footbridge na proyekto ng DPWH, mga linya raw ito ng telepono at hindi peligroso. Hiniling na rin daw nilang ilipat ito para hindi makasagabal sa mga pedestrian. Pero hindi na raw mababago ang taas ng footbridge. Nung dati, yung old, marami sumasayad dyan kahit yung mga container van, yung mga containers, sumasayad pa rin sa ilalim. Yung pinaka-vertical clearance niya. Hindi pa naman daw talaga tapos ang footbridge. Meron talaga mga, sabihin natin, mga senior citizens na hindi kayang umakyat. Ipoprovide namin yung elevator. Aayusin din daw ang sukat ng baitang ng mga hagdan at kakabitan ng mga ilaw. At sa susunod na linggo, tatakpan na rin daw nila ang likod ng hagdan para wala nang masilipan. Trisha Zafra, ang inyong saksi.